Hello guys, for today's video, maglalagay tayo ng USB charger sa ating motor Honda Click. Ilalagay natin to sa ating U-box kasi meron na tayo dun sa may cellphone holder. So, maganda to sa loob para pag umuulan, pwede tayo mag-charge na kahit anong gadget. So, mura lang to. Nabili ko lang to sa Shopee, 133 kasama shipping. So, ayan. Turuan ko yung paano ilagay ito. So, ano natin. Alright. Ano siya? Pwede rin siyang ilagay sa handlebar. So, dahil meron na tayo dun sa may cellphone holder, nalagyan natin sa loob ng U-box para pag nagbibiyahe, gusto mo charge yung mga gamit mo gadget sa loob, pwede. Kahit umulan, hindi mababasa. So, ganyan siya guys. So, meron siyang on-off. Tapos, dalawa na siya. Yan. Meron siyang pang 1 amp tsaka 2 amp. May ilaw din siya. May on-off. Sabi, waterproof. So, alam mo naman, hindi tayo sigurado. So, lagyan natin sa loob ng U-box. Yan. Mayroon, kagandahan dito, mayroon natatanggal to para pag nasa U-box, pag bubuksan natin, tatanggalin yung U-box, pwede natin tanggalin to. Sakaling papatune up tayo or may gagawin sa makina. Alright guys. So, kailangan natin yung tools, yung mga electric tape, wire stripper, tapos mga shrinkable tube. Kailangan din natin ng Phillips screw pagtanggal sa battery, cover ng battery, dahil doon tayo kukuha ng power. Kailangan natin ng extra wire, tapos 10mm para matanggal na rin yung U-box. Okay, let's go. Alright guys, so lalagay natin yung ating dito natin lalagay yung ating charger siguro dyan. Yan, so bubutas lang tayo ng konti dito para lumusot yung wire. Yan. So una natin gagawin is tatanggalin natin yung bolt dito, yung box to. Nagigita na ako ng ilaw sa aking motor, no? Ito, chargeable magnetic para pag gabi may ilaw. Alright. So, tanggalin natin to para tanggal yung wire.
I-push lang natin. And okay. Ganyan natin to para ma-access natin sa monitor. Kaya mahirapan mag-access. Okay. Alright, so hindi natin ipipix yung mga wire niya punta doon sa may battery. Okay, buksan naman natin yung ating battery. Alright guys, buksan natin yung ating battery. Uy, may kalawang na yung ating mga screw. Kailangan palitan. Okay, tanggalin natin yung battery cover. Okay. Tanggalin pala natin itong kanyang tanggalin. Yan pala yung hirap-hilain. Sabit lang to. So hilain lang natin. Push lang pataas. Then nakatanggal na siya. Okay. Alright, so guys, dito tayo magtatap sa may 10 amps para kahit walang fuse, at least may fuse na rin dito. So para pag pinatay yung motor, makapatay din yung USB charger. Tatap lang tayo dito. Dito na tatap yung positive. Tapos yung negative po, mag-ground na lang tayo. Alright, so next natin gagawin is i-fix muna natin yung USB charger dun sa U-box. Tapos wiring tayo. Alright. Okay guys, so tanggalin muna natin yung upuan para hindi tayo mahirapan magbutas dito. Hindi lang to. Tanggalin lang natin yung kanyang lock dito. Hilahin lang natin yan. Oh. Yun. Tanggalin lang natin to. Tapos yung washer. Then, tanggal na yung lock. Linisin na rin natin kasi sobrang dumi na. Okay. Next is bubutas na tayo dito. So lalagyan natin siyang ganyan. I-wood screw ko lang to. Tapos lalagyan ko lang ng thread lock para hindi siya matanggal. Lagyan ko na rin ng glue stick sa likod para hindi pamasukan ng tubig. Okay.
Alright guys, so nalagay na natin yung na-fix na natin yung ating battery charger. Ayan. Ito yung pagkakalagay niya. So yan. Tapos yung binulatan natin sa likod, yan po, nilagyan natin ng rubber. Tapos sealed natin ng tawag dito, glue stick. Siguro kung magandang may glue gun kayo or silicone, mas maganda para mas malinis. So next natin gagawin is babalik na natin yung upuan, tapos i-wiring na natin. Okay. Alright guys, so next natin gagawin is ilalagay na natin dito yung tatap na natin sa battery yung ating charger. So bubutas tayo ng maliit na butas dito para mapadaan natin yung wire natin. Tapos tatap natin dito sa may 10 fuse yung positive. Dito lang tayo kukuha ng negative kasi parang hindi tayo magputol ng wire. So kayong mag-alala guys, maliit na butas naman to, ipapasok yung tubig kasi may butas naman talaga dito yung paglagyan ng takip. At saka may takip naman yan, so ipapasok yung tubig. So balasan natin ng konti dito. Siguro dito. Hanggang lang paman natin yung wire. Na natin yung mas malapit. Yan dito. Okay. Oops. Alright guys, tinanggal na muna natin yung battery para hindi siya mahirap putasan. Maharang kasi yung battery. Masira. So, puputasan na natin. Okay. Tignan natin yung kung kasya yung wire. Wait, lalakihan natin. Maliit pa yung butas, so palakihan natin. Alright guys, so yun, naibalik na natin yung battery. Nalusot na rin natin yung wire. Gagawin natin, patay ng extension, konting extension para sa positive. Ilalagay natin dito sa may 10. Alam ito yung ignition eh. Yan, 10 amps. Doon natin lalagay yung positive, tapos yung negative dito na lang natin lalagay. Lalagay lang tayo ng konting wire.
Right. So, itatap natin yung negative. Tapos extension na tayo ng konti doon. Sayang hindi abot pero gusto sana eh. Pero konti-konti lang naman. Gamit tayo ng shrinkable tube. So, yep. Subukan natin. Or magkasukat yung hindi magkasukat. Dito na nilalagay. Mukhang mahaba ito Haba. Okay. Fill tayo ng konti. Here. Yan, nagdagan po siya ng mas malaki. Para showball. Okay. Ow. Good sign, guys.
Tapos, ilain natin yung 10. Right, so yun. Sa gitna po. At itatap natin dito. Bandang doon. Bandang right. So, sa right po tayo dito. Tapos balik lang po natin. Okay. Check po natin kung may power. Meron. Check natin kung maandar yung charger. Okay, check po muna natin. So, tap natin yung kanyang charge. USB charger. Tapos, check natin. So, nakapata kasi pa yung naka-off pa yung switch ng ating ignition. So, wala siya. Check natin kung meron. Alright. Yun. Meron po siya. Check po natin kung maandar. Tingnan po muna natin. Andarin ko po muna yung motor. Start natin. Alright, check natin kung maandar yung ating yung nilagay ng USB. So, on natin ulit yung motor. Andar. Naka-off pa, on natin. Yun, nahihilaw po. Check din natin kung namamatay sa ignition. Dali. Yun, namamatay. Alright. Testingin natin kung maandar yung ating USB. Lagay tayo ng USB dun sa una. Alright. Slide natin yung cellphone. Yun. Charge po siya. Wow, amazing. Check natin yung sa kabila. Yun, working po. So, pag in-off natin, namatay. In-off natin. Good. Alright guys, so, yun po. Yan lang po kadaling mag-install ng USB sa loob ng USB charger sa loob ng ating U-Box. So, kung nagustuhan niyo po yung video, paki-like and share and subscribe na rin po. Malaking tulong po sa akin to at maraming salamat sa panonood. Sana po supportan nyo ang channel. Magandang araw po. Maraming salamat. Thank you. Bye!